Magandang araw po sa inyong lahat and welcome back to my channel. Bago po tayo magpatuloy, kung bago lang po kayo sa aking channel, please hit on the subscribe button below pati na po yung notification bell para kayo po ay updated sa mga videos na aking i-upload. Ngayon silipin nga natin yung mga nakakatawang mga eksena sa show business. Unahin po natin yung pagkakagawad ng Miss Universe Cooking Show ng Best National Costume para sa ating kinatawan na si Miss Philippines, Michelle D. Hindi po ba katawa-tawa to? Ewan ko kung pang-iinsulto ito or pampalubag loob. Days after the coronation night, ngayon lang sila naglabas ng Best National Costume. Ang pagkakaalam ko, it is during the pageant night sa kanila ina-announce kung sino ang nanalo sa Best National Costume. Pero ito, ilang araw nang tapos yung pageant sa kanila sasabihin kung sino ang nanalong Best National Costume at ito nga po ay si Michelle D. Kung di mo ba naman iisipin na talagang para lang maapis yung galit ng mga Pilipino ibibigay mo kay Michelle D yung Best National Costume? Na kung tutuusin po para sa akin, okay lang kung nanalo si Michelle D, pero marami din pong mga naggagandahang costume ang mga nakalaban ni Michelle D. Pero kung para sa mga judges, si Michelle D ang best, okay sa atin yun. So lalo ka lang magtataka, Best National Costume. Saka ang dami pang hinakot na awards ni Michelle D. Tapos wala siya sa top 5. Kaya nga hindi ba pa-questionin mo kung bakit yung unang nilabas nila na graphic ay kasama si Michelle D tapos papalitan nila yun after 7 minutes at ipapalit nila si Miss Thailand? Although nothing against Miss Thailand dahil siguradong wala naman siyang kinalaman dyan kung bakit biglang siya ang pumalit sa pwesto ni Michelle D doon sa top 5. Although naglabas na rin naman ng apology itong Miss Universe El Salvador sa pagkakaroon ng mix-up. Inilabas nga ng Philstar Global, Miss Universe El Salvador nagsorry sa mistake kay Michelle D. Humingi ng tawad ang Miss Universe El Salvador matapos magpaskil ng maling art card ng top 5 ng patimpalak sa Instagram. Dahilan para akalain ng ilang pasok dito si Miss Philippines Michelle D. Una na kasing lumabas si Michelle sa post patungkol sa top 5 ng Miss Universe 2023. Agad itong binura at pinalitan si D ni Miss Thailand Antonia Porcild. Sabi ng Miss Universe El Salvador sa kanilang IG page, "Our mistake. In the rush to get our posts up during Saturday's live broadcast, we accidentally mixed up the names of 2 finalists. This was a simple error of moving too fast. We heard the same results live at the same time that you all did. No special access over here. We are sorry to both finalists." Although idiniin naman nila na fair and legal yung inilabas na hatol. Pero para kay dating Miss Universe Iris Matinair na isa pong judge ng Miss Universe 2023, "I have no idea about a deleted post or something. As judges, everything was fair and legal. But to be honest, Michelle was in my top 5. So yan po ay water under the bridge na po. Hindi na natin mababago, tapos na po ang pageant, nanalo na si Miss Nicaragua. Congratulations pa rin po kay Michelle D sa pagkakapasok sa top 10 at sa kanyang bagong award na Best National Costume. Pero alam nyo ba na merong isang media influencer na hindi nagustuhan ang national costume ni Michelle D? Ito po ay ang nagbabagong buhay na si Rendon Labrador. Sabi po niya kasi sa kanyang post, "Kung sino man ang nag-design ng costume ni Michelle D, panahon na para magising ka sa katotohanan. Ang tanga mo mag-design. Siguro ikaw yung binola ng magulang simula pagkabata." Akala ko ba nagbago na itong si Rendon Labrador? Pero ito po sinabi ni Rendon bago pa in-announce na si Michelle D ang nanalong Best National Costume. Ano kaya ang masasabi niya ngayon? So hindi pa rin pala nagbago si Rendon. Matalas pa rin ang kanyang dila. Alam nyo kasi pwede naman tayong bumatikos Pwede naman tayong mag-call out kung sino man ang gusto nyong pangaralan. Pero para tawagin yung tanga ang isang tao na hindi nyo namang kilala,
Nakaka-offend naman kayo. So, asan yung sinasabing pagbabago nitong si Rendon Labrador? Ay nako, talagang nagbago nga si Rendon Labrador pero 5 minutes lang yata at bumalik din siya sa dating gawin niya. At sa'yo Rendon, o sige, karapatan mong mambatikos or mag-call out kung sino man ang gusto mong pangaralan, pero dapat hindi ka na nagbibitaw ng ganito mga salita. Tapos sasabihin mo, nagbago ka na. Isa pang personality na nagbitaw ng medyo hindi magandang mga salita laban dito kay Michelle D. Dahil balita po dito sa pep.ph, Valentine Rosales on Michelle D's performance at Miss Universe 2023 prelims. Wala siyang wow factor. Ito pala ay noon pang preliminaries nung naglabas ng disappointment itong si Rosales. Sabi niya, walang kadating-dating si Michelle D. Ewan ko, parang sa lahat ng naging representative ng Miss Universe Philippines, bored na bored ako sa itsura niya. Napaka-plain. Wala rin daw itong wow factor. Pero, suportado pa rin naman daw niya ang pambato ng Pilipinas sa 72nd edition ng Miss Universe. Uso talaga ang plastic sa show business. Sasabihin mong suportado mo, pero ang mga binitawan mong salita ay walang wow factor, walang kadating-dating, pero sinusuportahan mo pa rin. Ay nako, siguro nga move on na rin tayo sa Miss Universe na yan. Dahil kung nababalitaan nyo, parang nadidemanda daw ngayon itong si Anne Jack Radyotatip. Sabi ng iba, karma daw niya, pero pabayaan na po natin yan. Business side niya yan So kung sinasabi ng may-ari ng Miss Universe na move on na, ang masasabi lang ng mga Pinoy, goodbye Universe. Sunod po nating balita, mukha yatang hindi nga fake news peddler itong si Ogie Diaz. Kung natatandaan po natin, marami pong fans ng Katniel ang nagalit kay Ogie Diaz. Nung ibinalita ni Ogie na nagkikita daw ng palihim si Daniel Padilla at si Andrea Brillantes. Umani po ng katakot-takot na batikos si Ogie Diaz to the point na binansagan siyang fake news peddler. Pero ano po itong lumalabas na balita na mukhang totoo yung balita ni Ogie? Dahil sabi po dito sa Showbiz Avenue, Richie Rivero alam daw ang lihim na pagkikita ni na Andrea at Daniel. Ito naman ay ibinalita ni Christy Fermin nung sinabi niyang alam daw ni Richie Rivero na nagkikita ng palihim si Daniel at si Andrea. Alam na alam daw ng kampo nitong si Richie Rivero yung lihim na pagkikita ni Daniel sa Kaniblay, sabi ni Nanay Christy. So ang panawagan ni Christy Fermin, magsalita ang mga sangkot na tao na dapat lang naman nilang gawin bilang malasakit sa kanilang mga taga-subaybay. So malamang sa mga darating na araw, mavivindicate ang pangalan ni Ogie Diaz at mapapatunayan niya na hindi siya fake news peddler. And speaking of Christy Fermin, may galit ba si Christy Fermin at si Lolit Solis sa isa't isa? Hindi po ba dati magkasama sila sa isang entertainment show dito sa YouTube? Nakalimutan ko yung title pero ang naalala ko kasama pa nila si Mr. Fu. Tapos nagkaroon sila ng falling out, nagkahiwalay sila, nagkanya-kanya sila ng programa. Tapos ngayon may balita, Lolit Solis may hamon kay Christy Fermin. Kung galit siya sa akin, ako tirahin niya, wag alaga ko. Ano pa kasi ang sabi ni Lolit Solis? Ito po ayon sa kanyang post. Pangit yung nasa isang mundo kayo, tapos tago yung nararamdaman mo, salve. Sino ba yung salve na yon? Mulat sa pool naging ugali ko na i-clear kung ano man yung feeling ko, makabigat sa balikat ko. Gusto ko mahaharap ko lahat ng hindi kailangan maging plastic. Either gusto mo ako o ayaw mo. Mas mabuti ang ganun kesa naman plastikan kayo. Dagdag pa ni Lolit. Kaya gusto ko klaro lahat sa amin ni Christy Fermin. Kung galit siya sa akin, ako na lang tirahin niya. Huwag mga alaga ko. Kasi madalas tirahin ni Christy Fermin sa kanyang programa ang mga alaga ni Lolit Solis. Ito nga sabi niya, gaya nung panay ang tira niya kay Paulo Contis. Ngayon naman si Lorna Tolentino, gusto ko klaro, mga alaga ko ba ang galit siya
o sa akin siya galit? At bakit? The veteran columnist asked. Gusto ko mahaharap ko lahat ng hindi kailangan maging plastic. Either gusto mo ako o ayaw mo. Mas mabuti ang ganun kesa naman plastikan kayo. Kaya gusto ko klaro lahat sa amin ni Christopher Min. Kung galit siya sa akin, ako na lang tirahin niya. Huwag mga alaga ko. May nagawa ba mga alaga ko o ako na mali sa kanya? Sabihin niya para klaro, para hindi yung magtatanong ka pa. Hindi yun may tanong pa, bakit? Di ba? Ay nako, itong dalawang ito, alam ko dati close na close, tapos ngayon nag-aaway. Ganun po talaga sa show business eh. Magkabati kayo ngayon, bukas magkaaway na kayo. Kaya lang sa tanda nila, parang hindi na bagay na nagkaaway sila eh. So ang gusto nitong si Lolit Solis, diretsahin siya ni Christy Fermin kung may galit itong si Christy sa kanya. Para nga naman klaro. So, hintayin natin kung sasagutin ni Christy Fermin itong hamon ni Lolit Solis at sabihin ni Christy kay Lolit kung ano ang galit niya kay Lolit Solis. Pero ngayon parang nabaliktad naman. May mga balita naman ngayon na galit si Christy Fermin kay Vice Ganda. Dahil ayon po dito sa balita sa T. Pamor, Christy Fermin napikon sa joke ni Vice Ganda sa It's Showtime contestant na si Christy. Ang kagandahan po ng tao ay wala naman sa panlabas kundi nasa kalooban at pwede naming sabihin na siya sa panlabas at panloob wala namang tinatagong ganda. Marami po siyang pagpapasaring sa Showtime. Kababanggit niya ayaw namang tumaas ng rating ng programa. Ang di lang maganda, puro patagilid ang kanyang bira. Ba't di niya sabihin na, oy, Christopher Min, bukod sa pagsisinungaling, ano pa pinagkakaabalahan mo? Ako, diretso ko nasasabi sa kanya na mayabang siya. Ba't di rin niya ako diretsuhin? Hindi yung tatago pa siya sa saya ng ibang tao. Gagamit pa siya ng ibang tao para maaganti. Ito po kasi yung lumabas sa isang episode ng It's Showtime na mayroong ini-interview si Vice Ganda na ang pangalan ay Christy. Ang tanong ni Vice dun sa contestant, kamusta ka Christy? Anong pinagkakaabalahan mo bukod sa pagsisinungaling? Kaya doon napikon si Christy Fermin. At sinabi niyang dapat diretsahin siya. Sabihan siya ng diretsa ni Vice Ganda. Hindi yung nagpapasaring pa siya. So nakita ninyo ang show business. Nagagalit si Christy Fermin kay Vice Ganda dahil pinapasaringan siya. Bakit daw hindi siya diretsahin ni Vice Ganda? Hindi yung pinadadaan niya sa pasaring-saring. Dahil kung siya naman daw, diretsa nasasabi ni Christy Fermin na mayabang si Vice Ganda. Ito din naman ang reklamo ni Lolit Solis. Bakit hindi siya sabihan ng diretso ni Christy Fermin kung may galit si Christy kay Lolit Solis? Bakit hindi daw diretsahin ni Christy si Lolit kung may galit yung una dito sa huli? Ay nako, mga taga-showbiz nga naman, ang hirap spellingin. Ito nga naman kasi talagang si Vice Ganda, ang hilig pong magpasaring yan. Natatandaan nyo nung panahon nung suspension nila sa MTRCB? Napatawan na nga sila ng suspension pero dire-diretso pa rin ang pasaring ni Vice. Pero hindi kaya manggalaiti lalo si Christy Fermin kapag nakita niya ang sagot ni Vice Ganda sa kanya. Eto po. Kayo na ang humusga kung anong ibig sabihin ni Vice sa kanyang sagot kay Christy Fermin. Hanggang dito na lang po muna tayo. Hanggang sa susunod na mga issues. Maraming salamat po.